magbabaklas tayo ng flywheel ng R180. Kasi yung flywheel ng R180 guys na putol yung mga tornilyo nyo sa pulya. Yan, tara. Punta natin yung R180 guys na ating gagawin. Yun guys, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano magtanggal ng flywheel ng R180 diesel, yan guys, panuorin nyo lang itong video para may idea kayo. Ito yung ating makina. Ayan guys, yung kanyang flywheel. Nagputol-putol yung kanyang tornilyo sa pulya. Kaya kaysa dalhin natin to sa bahay, buhatin natin tong makina na talagang alam naman natin na may kabigatan. Kalasin na lang natin tong pulya para ispatan natin ng welding yung yan guys, yung mga naputol na tornilyo para matanggal natin. Yan guys, bago nga pala natin matanggal tong malaking nut nya, yan, tanggalin muna natin tong pinakalock. Yan guys, gamitan muna natin siya ng pang sinsil. Gamitan ko na lang siya ng pako guys, tsaka martilyo. Yan guys, naangat ko na yung kanyang lock dito na lata. Gagamitin nga pala nating tools guys ay ito. Yan, yung tools ng pang R180 na China. Pantanggal natin ng malaking nut. Yan, tsaka gamit tayo ng 2 bolt na millimeter, tsaka sakit, 12 sakit. Yan, dosing sakit guys ang gagamitin ko dito. Tanggalin muna natin yung malaking nut guys. Tanggalin muna natin tong malaking nut nya bago natin makalas tong flywheel. Yan, tsaka pupukpukin lang natin guys para matanggal tong malaking nut. Yun nga guys, at luwag na. Paluwag na natin yung malaking nut. Yan, medyo mahirap guys kasi isang kamay lang yung gamit ko. Mahirap kasing mag video guys, isang kamay lang yung ating gamit. Tayong cameraman. Ayan, luwag na yung ating malaking nut. Yan guys, natanggal ko na yung malaking nut. Tanggalin natin itong pinakalock nya, washer. Tsaka sa mga hindi pa nakakaalam guys, yan, ito yung kapag bumili ka ng bagong makina, may kasama siyang tools guys. Yan, at ito na rin pala yung gagamitin natin na pinaka puller para dito sa ating
bulante para matanggal natin tong bulante. Yan, may purpose to guys, yung dalawang butas na yan. Sa mga hindi pa nakakaalam, yun guys, saktong sakto yan dyan. Ito yung pinaka puller na gagamitin natin para matanggal natin tong bulante ng R180. Yan, gagamitan natin siya ng dalawang bolt. Yan guys, yan, set na muna natin yung ating gagamiting puller tsaka itong bolt. Yan nga guys, at nailagay ko na yung puller natin tsaka yung dalawang bolt. Yan, ganyan lang guys, tsaka higpitin natin tong dalawang bolt guys. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam, ganito lang guys para matanggal natin tong bulante. Ganito lang yung gawin nyo. Mas maganda guys kung may washer pa siya, tulad nitong isa. Yan, higpitin lang muna natin. Yan guys, at nahigpitan na nga natin. Saka natin hatawin ng martilyo guys kapag nahigpitan na natin. Yan, dito. Sure ball nyo lang na hindi tatamaan tong thread guys, para hindi masira yung ating yung sigunyal. Ito guys, yung thread ng sigunyal dito, hindi dapat siya tamaan ng ating martilyo. Yan guys, pukpukin natin dito. Yan, dapat sure ball lang yung pagpukpok natin. Para hindi masira tong thread guys. Yan, kapag napukpok nyo na, higpitan lang ulit natin yan dalawang bolt na yan, kasi medyo lumuwag na yan guys. Oh, medyo may luwag na, kaya higpitan ulit natin guys. Pangalawang higpit na, pukpukin ulit natin. Yan guys, at lumuwag na nga ulit. Kailangan nating higpitin ulit yung tornilyo. Pangatlong higpit na to guys. Tara, higpitin muna natin. Nahigpit na ulit natin, pukpukin ulit natin. Yun, tanggal na guys. Yan, tanggal na siya. So, natanggal ko na. Yan o. Yan, sa mga baguhan pa lang, ganito lang magtanggal ng bulante ng ating R180. Yan guys. Kasi nga, pag nandito tayo sa bukid, tapos bubuhatin pa natin tong makina, medyo may kabigatan. Kaya, yan, itong bulante na lang yung aking iuwi sa bahay para matanggal ko yung mga bolt na nabali na yan. Yan, yan guys. Yan, ito yung kunya guys. Ito yung kunya nya. Yan, uwi muna natin to guys. Sana'y nagkaroon na naman kayo ng idea kung paano matanggal tong bulante ng R180. Yan, pag bumili kayo ng bagong R180 guys, may kasama siyang tools. Ito, pang tanggal ng
malaking nut. Yan. Tsaka puller na rin siya guys sa mga hindi pa nakakaalam. Yan. Sana ay makatulong po sa inyo itong simpleng video tutorial natin. Ayan guys, ito na yung ating bulante. Hindi pa po naka-experience ng ganito kung paano tanggalin yung mga naputol na bolt na yan. Yan. Ito yung gagawin natin guys. Ito yung pinakamadaling paraan para matanggal natin yung mga bolt na yan. Yung naputol na bolt guys. Yan. Yan, sa mga hindi pa naka-experience guys kung paano tanggalin yung mga naputol na bolt, ganito lang yung gawin nyo. Gagamitan ko pala siya ng sander guys. Yan. Ito na yung pinakamadaling paraan para matanggal natin yung mga bolt na yan. Yan. Gagamitan ko siya ng sander. Yan nga guys, at nabiakan na natin yung mga dulo ng bolt na naputol. Sunod guys, gamitan natin siya ng yan, flat screw tsaka impact drive. Yan. Tara, tanggalin natin yung mga naputol na yan. Yan guys, oh, natanggal na natin yung naputol na bolt. Yan, kapag medyo matigas, kailangan natin pupukpukin. Yan guys, pinukpok na muna natin. Tsaka natin pinihit. Yan, medyo maganit. Yan, ito yung pinakamadaling paraan guys para matanggal natin itong mga bolt na to kaysa iispatan pa natin ng welding. Ito yung mas madaling paraan guys para matanggal natin yung mga bolt na naputol. Kapag kasi inispatan natin yan, itong bulante, bakal din yan, mas mahirapan tayong tanggalin tong mga bolt guys na naputol kapag inispat-ispatan pa natin. Ito na yung pinakamadaling paraan guys para matanggal natin yung mga bolt na yan. Yan, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at kaalaman dito sa ating na-share na video guys. Ayan guys, medyo maganit na tanggalin tong dalawang bolt, kaya ginawa ko, kasi nga impact naman tong ating gamit, impact drive. Yan, dali natin siyang natanggal. Yan guys, oh, tanggal na itong
pangatlong bolt na naputol. Tanggal na natin. Yan, tanggal na natin guys. Pwede na ulit itong lagyan ng pulya. Gagamit na ulit natin itong bulante guys. Yung mga biak na yan, wala namang kaso yan guys. Kasi mahaba naman yung thread niyan. Hanggang dito yan guys, yung thread niyan sa likod. Yan o. Kaya walang kaso yung mga biak-biak na yan guys. Kaysa hindi natin matanggal yung mga bolt, hindi na natin magamit tong bulante. Yan guys, sana may natutunan kayo sa ating video tutorial ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa mga nagtitiwala sa akin. Salamat po. Yan guys, ito na yung ating bulante. Pwede na ulit nating ikabit. Kabit na ulit natin kasi ito ay pinagawa lang to sa atin guys. Yan. Kasi nga hindi daw magamit at hindi malagyan ng pulya. Kabit muna natin tong fan belt. Yan. Saka tulak na natin. Yan guys. Tulong na yung ating paa. Kasi nga isang kamay lang tayo. Kabit na natin tong lock washer. Kabit natin tong malaking nut. Yan, bahala na yung may-ari niyan guys. Kung ano yung kung paano niya lalagyan ng pulya yan. Kung anong pulya ang sukat ang ilalagay niya guys. Tsaka bilan niya na lang ng 3 bolt na bago. Tsaka higpitin na natin. Pupukin na lang ulit natin guys. Sure nyo lang din na mahigpit guys itong ating bulante. Kasi ito may posibilidad na mabiak itong kanyang kunyahan kapag medyo maluwag yung ating higpit ng ating malaking nut. Kaya sure nyo na ito ay mahigpit guys para hindi kayo mabasagan ng bulante. Kasi ito yung nangyari na sa akin guys. Yung salpakan ng sigunyal na to, itong butas, nagkaroon ng lamat. Nagkaroon siya ng bitak guys. Kaya sure nyo na mahigpit tong malaking nut. Mas maganda guys, kung may maso kayo, mas magandang gamitin. Yan, ang importante ay laging sureball yung pukpok natin para hindi tayo makasira. Yan guys, okay na. I-lock na lang natin.
yung lata. Bahala na yung may-ari guys magkabit ng pulya niya. Bibilan niya pa ng tatlong ano yan guys, bolt.